Magandang hapon mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number 39550. Ang model nito mga kabay, dito 5810. Ayan. So ang papalitan dito mga kabay, armature. Ito po yung bago na armature. May kasama na po siyang bearing, tsaka yung magnet. Ayan. Nakakabit yan sa likod. Tapos, yung o-ring dito sa takip. Bearing, dito yan mga kabay. Ayan, pero ipipress natin yan. Tapos yung kanyang module, ayan. Ito po yun. Ayan. So yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So ayan mga kabay, nakalas ko na yung screw. So pwede na nating tanggalin yung mga takip. Ayan. So ito po yung kanyang carbon. Adjust lang natin para hindi mabali. Tapos yung wiring, ayan, tatanggalin natin. Dalawang wiring lang naman ito mga kabay, kaya matatandaan nyo yan. Isang maiksi, tsaka isang mahaba. Ayan po. Tapos, pagkatapos nun, kay tagal mong nawala. So ayan, susungkitin nyo lang yung ano ng module mga kabay, para mailabas nyo po. Ayan, ito. Tapos hihilain nyo yung pipress para maghiwalay yung handle. Yan po yung papalitan natin, yung nasa loob. Yan po yung module mga kabay ito. So okay na yan mga kabay. Ayan. Siyempre unahin natin yung armature. Kasi mahirap magkabit ng armature eh. Yung module nasa labas lang. So pahuli na lang natin yung module. Ayan, yun lang, tigas. So ayan mga kabay, nakalas ko na po yung mga screws. Ito na lang. Ito pa, pagtanggal ito mga kabay, sinusungkit lang ito, ganyan po. Ayan. Pero syempre dahan-dahan lang, tas alalay hila, kasi baka mapunit yung rubber. Ayan po. So ito mga kabay, ayan, hindi na natin diretso ng tanggal dahil hindi naman natin kailangang baklasin yan. Ito lang, yan. Tapos itong armature. Yan. So ito yung papalitan nating armature mga kabay. So tatanggalin lang natin yung baffle. Uy, sakit ah. Ayan. At syempre itong armature. Ayan. Tapos alug-alugin nyo lang mga kabay. Ayan. Hanggang sa matanggal nyo ito. Ayan. So ito hindi natin pakialaman yan. Dahil tinesting ko na yun mga kabay, okay naman yung kanyang chipping. So ang gagawin ko lang, linisin ko muna to. Hindi ko na po ipapakita kung paano maglinis dahil pupunasan mo lang naman yan. Ayan, papakita ko lang sa inyo mamaya mga kabay pagkabit. So ayan mga kabay, nalinis ko na po siya. So bago nyo makalas yung bearing na yan mga kabay, ito yung bearing nandyan, yung circlip muna ang kakalasin natin. Ito. Ayan, yun, sakit. Ito po yung circlip na nakalas natin. Tapos, ipipress po natin ito. Ngayon, kung wala naman kayong pampress, pwede nyo paluin kasi sira din naman yung armature. Pwede nyo pong paluin itong armature nito. Pababa. Ayan, ganyan. O, diba? Pero kung bago, syempre, huwag mong paluin. Ayan. Ito yung luma. Tapos, pagtanggal ng bearing, ayan, tataktak mo lang siya. Ito na po yung bearing na 6001. Tapos punasan natin bago natin ilagay yung bagong bearing. Ayan. So pagkabit mo ng bearing, ganun din po. Ayan, lalagay nyo yan dyan. Ayan, tapos didiin nyo lang. Malambot lang yan mga kabay. Kasi meron siyang langis. Tapos, ayan na po, diniin ko lang. Ayan. Pero minsan pag medyo matigas,
gawan nyo na ng paraan. Halimbawa, pupukpukin nyo dahan-dahan, ayan, pantay. O kaya ito, lagay nyo uli yung luma bago mo pukpukin para ang masira, ito lang yung luma. Ayan. So, balik natin yung circlip. Ayan. Gamit kayo ng circlip remover, ayan. Para maipasok nyo ulit yung lock. Ayan. Pag napasok na mga kabay, diin mo lang. Ayan, medyo hindi pumasok yung kabila. Ayun, pasok na. So, yan na siya mga kabay. Ayan. Tapos, pagkabit ng bagong armature, pabaliktarin mo lang yan. Tutusok nyo dyan pa ganyan. So, ang forma niyan pag pinipress, ganyan. So, pag ganitong bago mga kabay, hindi ako nagpapalo niyan dahil meron siyang magnet dito. Pwede yan, tatanggalin nyo ito. Naiikot lang ito mga kabay. So, sa akin, pinipress ko yan. Dito ko pinapatama sa bakal. Yan. Pero kung wala talagang pampress, pwede nyong gawa ng paraan. Pukpukin ng dahan-dahan. Basta yung bakal ang tatamaan. Huwag itong kulay itim na ito. Ang tatamaan mo yung nasa gitna na may butas. Kaya hanap ka ng matulis niya na maliit. Ayan. Halimbawa, ito. Tutulisin mo to para papasok siya dito bago nyo pukpukin pababa. So sa akin, ipipress ko lang mga kabay. Saglit lang. So yan na mga kabay, naikabit na natin. So pwede natin to ibalik mga kabay. Ayan. So bago yan, punasan muna natin yung gilid. Ayan. Tapos maglagay tayo ng konting grasa mga kabay. Lalagyan lang natin ng konting grasa. Yan. Tapos dito din sa kanyang ito. So yan lang mga kabay, pwede na yan. Ganun lang kaliit. Tapos balik natin. Ayan. Kung paano nyo kinalas kanina mga kabay, ganun din po. Hindi naman siya pwede magkabaliktad eh. Yan. Ganyan talaga forma niya. Tapos syempre, didiin-diin nyo konti. O kaya pukpukin nyo dito. Ayan. Pero tamang-tamang pukpuk lang mga kabay ha. Huwag masyado malakas. At baka naman pumabasag yung housing. Ayan. So, i-screw natin ito mga kabay. Ayan, i-screwan natin. So, ayan mga kabay. Na-screw na natin. So, ang sunod yung baffle. Ayan. Dito po yan sa ibabaw. Ayan. So, okay na mga kabay. Sunod, ito. Yung sa ibabaw mga kabay. Kung napapansin nyo, para siyang sumusuka. Dahil yan po dito sa kanyang o-ring. Sira po ito. Ayan. So, papalitan po yan natin. Ito po yung pamalit na bago. Ayan. So, balik natin. Ayan. So, okay na yun mga kabay. So, ilagay na natin yung takip ulit. Ayan. Tapos yung field coil. Ayan. Lagyan natin ng screw mga kabay. 4 din po yan. Na screw, tapos higpitan natin. So ayan mga kabay, ang sunod natin ikabit yung kanyang module. Ito po yun. So ito lang po yan oh. So kakalasin mo lang yung lock niya. Yan. Yan po yung lock niya. Tapos angat nyo na yan. Yan. So para hindi kayo malito mga kabay, ayan. Gagayahin nyo lang yan kung paano nakaposisyon yung pagkabit. Hindi naman po yan magkabaliktad. Ayan. So unahin natin tong parang ribbon. Ayan. Ayan. Naka ano lang yan mga kabay. Tapos kabit natin. Paano ba yan? Ayan. Pag ganyan. Ayan. So yan. Nakabit na natin yung isa.
So ang sunod yung dalawang wire. Ayan. Isa-isahin lang natin mga kabay para hindi kayo malito. Ayan, ito muna. Ayan. Pag nakabit na yung isa, ito namang isa. Ayan. Tapos susuksok nyo lang dyan. Ayan. So yan na yun mga kabay. Ayan. Tapos balik natin sa kanyang kinalalagyan. Ayan. Tapos balik natin yung lock. Ayan. I-screw lang natin. Ayan. Ayan. Tapos kakabit na natin mga kabay. Dito. Ayan, ganyan po yan. Tapos kung paano mo kinabit kanina mga kabay o binaklas, ganon din po yung pagbalik. Ayan. So ito, dito yung nakakonect sa puti. Yung parang ribbon. Ayan. Dito po yung nakakonect. Ayan. Tutusok mo lang siyang ganyan mga kabay. Ayan. Ayan. So yan na lang siya. Tapos isusuksok nyo sa dyan. Yung sa sinungkit ko siya kanina. Para hindi siya mabunot. Ayan. So itong mahaba, dito yan mga kabay, nakakabit. Ayan. Dito. Ito yung mahaba na wire. Gamit yun ng long nose para madiin nyo siyang maigi. Ayan. Tapos sisiksik nyo siya sa gilid para hindi siya maipit. Ayan. Ganon din po yung kabila. Ayan. Dito din po yan. Ito. Isang terminal dito yan sa gilid. Ayan. Gamit din kayo ng long nose. Ayan. So kung nakabit na, i-screwhan nyo na mga kabay. Ito. Ayan. I-screwhan natin ito. So yan na mga kabay. Na-screwhan ko na siya. So ilalagay na natin yung takip. Balik natin. Ito. Tapos isusuksok mo lang ito mga kabay. Yun lang yung pinakalock niya. Yan. Siyempre bago natin isara ito, paandarin muna natin kung maganda ba siya. So yan ito mga kabay, titesting natin. So isasara na po natin ito mga kabay. At nang matapos na po tayo, yan. Siyempre, testing natin kung gumagana yung chipping niya. Sakit sa kamay. Ayan mga kabay. So yan lang mga kabay. Ang pinalitan lang po natin ay armature, bearing 6001, tsaka isang o-ring. Ayan. So, at saka yung pala mga kabay, yung module. Ito po yung module. Ayan. So, yan lang ang pinalitan mga kabay. Maraming salamat sa panonood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So, maraming salamat. Bye-bye.